Part 1. Pagpalit ka nga ng suot mo. Utos ni Sir Marcus kay Marimar. Napasimangot ako dahil ilang ulit na akong pabalik-balik sa kwarto ko. Pero paulit-ulit pa rin ako nitong pinagpapalit ng damit. Kanina ka pa, sir, ah? Ano ba problema sa damit ko? Ang ganda kaya? Tanong ko habang nagpapaikot-ikot pa sa harapan nito para ipakita ang magandang damit na suot ko ngayon. Todong ngiti pa ako. Ang suot ko kasing damit ngayon ay isa sa mga paborito kong isuot. Tiningnan ako nito ng masama. Yeah, maganda nga ang damit mo pero hindi bagay sa magiging trabaho mo sa akin. So please, change your clothes. Utos ulit nito sa akin na agad binawi sa akin ang tingin para bumaling na ulit sa binabasa nitong dyaryo. Ano bang kinalaman ng damit ko sa trabaho ko? Hindi naman damit ko ang magtatrabaho ah. Ako kaya, sir. Sagot ko dito na napaisip pa. Pinipiloso po mo ba ako, Marimar? You are applying as my maid, not my model. Naiinis na saad pa ng binata. Si Marimar ay isang dalagang masayahin, makulit at babaeng lumaki sa probinsya. Ngunit sa kabila ng estado ng kanyang buhay ay mahilig pa rin itong magpaganda at lagi itong nakaporma saan man ito magpunta. Siya rin ay isang babae na salat sa kaalaman. Sanhi na rin ang mababang antas ng edukasyon sa kanilang probinsya at sa kanilang kahirapan. Sa kabilang banda, si Marcus naman ay CEO ng DeLuise Company. Isa sa mga ayaw niya ay ang madalas ginagawa ng kanyang ina, ang bigyan siya ng blind date. At dahil dun ay inis ang una niyang naramdaman sa pagkakita nila ni Marimar dahil ang buong akala niya ay ito ang sunod na ipinapadate sa kanya ng kanyang ina. Paano kung malaman niya na hindi pala ito ang magiging date niya, kung hindi magiging bago niyang kasambahay? At higit sa lahat, paano pakikisamahan ng isang CEO ang isang walang alam at pasaway na katulad ni Marimar? Anong gulo ang hatid ng dalaga sa kanyang buhay? Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Marimar's point of view. Nay, alis po muna ako. Paalam ko kay nanay habang inaayos ang suot kong bestida na hanggang tuhod ang tabas at may disenyo ng mga maliliit na bulaklak. Oh, anak, saan ka naman pupunta? Tanong ni nanay na kagagaling lang sa kusina. May hawak pa nga itong sandok na malamang ay yun ang ginagamit nito sa pagluluto ng mga kakanin na itinitinda namin. Diyan lang po inay sa tabing ilog, sagot ko kay nanay habang sinusuklay naman ang mahaba kong buhok. Pagkatapos ay nagpaikot-ikot ako para makita ang magandang bestida na aking suot. Hindi ko mapigilan ang hindi mapangiti. Ilog! Reaksyon ni nanay na ikinagulat ko. Napahinto ako sa ginagawa ko at napatingin sa nanay ko na nanlalaki pa ang mga mata na para bang hindi makapaniwala sa naging sagot ko. Oo, inay. May problema po ba sa ilog? Bakit kasi ganyang klase ng damit ang suot mong bata ka, ha? Sa ilog lang naman ang punta mo. Pwede namang mag-shorts na lang at simpleng t-shirt. Saka ano ba yung suot mo sa paa, ha? Baka matapilok ka lang yan. Saan ba yung galing? Tanong sa akin ni nanay na tiningnan pa ang kabuuan ko. Nay naman, hindi pa kayo nasanay sa akin. Saka heels daw po ang tawag dito sa suot ko sa paa. Wedge lang naman ito kaya hindi ako matatapilok. Sa amo daw po ito ng kaibigan ni Lola Corazon galing. Doon po sa Manila. Paliwanag ko kay nanay na todong ngiti pa. Bigla namang nawalan ng imik si nanay. Napakamot pa ito sa ulo pagkatapos. Ay nako, bahala ka na nga bata ka. Sige na, basta mag-iingat ka. Wika ni nanay na may pag-aalala. Napangiti naman ako at bigla ay napansin ko ang mukha ni nanay na parang may nakakalat na mapula sa may labi nito. Napakunot noo ako at napatitig lalo sa mukha niya. Agad namang umiwas ng tingin sa akin si nanay. Ano bang ginagawa mong bata ka? Bakit hindi ka pa umalis?
Pagtataboy sa akin ni nanay na aktong maglalakad na pabalik sa kusina. Pero agad ko itong pinigilan sa braso. Agad kong iniharap sa akin si nanay at pinakatitigan ang labi nito. Nay, ano yung nasa labi mo? Nasugatan ka po ba? Kunot noong tanong ko kay nanay. Mapula kasi masyado ang labi nito. Sinubukan ko mawala sa hawak ko si nanay pero hindi ko to binitawan hanggat hindi ito nagsasalita. Ano bang sinasabi mong bata ka? Lipstick lang itong nasa labi ko. Ibinigay sa akin ng lola Corazon mo kahapon para daw sa'yo. Sinubukan ko lang gamitin. Masama ba? Tanong ni nanay na parang nanghahamon pa. Nay naman, akin pala eh. Bakit mo po ginamit? Nasaan na po? Pagkatapos kong makuha ang lipstick daw na binigay sa akin ni Lola Corazon, ay agad akong tumakas para pumunta na ng ilog. Pagkarating ko sa tabing ilog, ay naupo ako sa isang malaking bato. At doon, nangingiting kinuha ang lipstick at maliit na salamin na palagi kong dala at sinimulan ng maglagay ng lipstick sa labi. Madalas akong dito magtambay sa tabing ilog dahil nagiging komportable at magaan ang pakiramdam ko sa tuwing pumupunta ako dito. Sobrang sariwa kasi ng hangin dito sa aming lugar at maganda ang tanawin dahil sa walang polusyon na nangyayari. Hindi daw katulad sa syudad. Ang problema lang dito sa aming lugar ay kulang sa edukasyon. Kaya naman hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Elementarya lang ang natapos ko at masasabi ko na halos wala pa akong alam lalo na't walang teknolohiya dito sa lugar namin. Pero kahit ganon, ay patuloy pa rin ang buhay. Wow, ang ganda ko talaga! Nakangiting reaksyon ko nang makita ko ang refleksyon ng mukha ko sa salamin. Sinubukan ko ulit ayusin ang lipstick sa labi ko. Hindi katulad ng pagdi-lipstick ng nanay ko. Nang makita ko na ayos na ay napangiti ako lalo. Nang makontento ako sa ayos ng mukha ko, ay agad kong iniunat ang aking mga binti upang tumanaw sa magandang paligid. Napahinga ako ng malalim at napangiti. Ang ganda talaga dito. Hindi ko napigilang sabihin habang pinagmamasdan ang mga puno na sumasabay ang mga dahon nito sa hangin. Berdeng-berde ang paligid. Idagdag pa ang malinaw na tubig sa ilog at mga naggagandahang mga bulaklak sa gilid nito. Napapikit pa ako habang pinapakinggan ang mga huni ng mga ibon. Sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Makalipas ang ilang minuto na pagtatanaw-tanaw ko sa paligid ay naisipan ko ng umuwi. Bigla ko naman naalala ang mga kaibigan ko. Kaya imbis na umuwi ng bahay ay naglakad na ako papunta sa bahay nila Lola Corazon kung saan naroon ang mga kaibigan ko. Hi friends! Bati ko sa mga kaibigan ko na sina Mavic at Kay. Nakangiti naman akong sinalubong ng dalawa kong kaibigan. Oh Marimar, bakit ka napadalaw? Salubong na tanong sa akin ni Mavic. Nakakainip kasi sa bahay, wala pa naman akong gagawin doon dahil mamaya pa naman kami magtitinda ng mga kakanin ni nanay. Siya nga pala, pwede ba tayong manguha ng mga mangga ngayon? Namimiss ko na kasi kumain ng ganun eh, alam nyo naman. Hindi ko na itinuloy yung sasabihin ko dahil alam naman nila na paborito ko ang mangga. At sa tuwing pumupunta ako dito ay yun ang isa sa mga dahilan, ang manguha ng mangga. Marami kasing tanim na mangga sina Lola Corazon dahil ang pagbebenta ng mga mangga ang hanap buhay nito. Okay ang naisip mo ah, marami ngayong bunga manggahan ni Lola. Pagsang-ayon sa akin ni Kay na halatang tuwang-tuwa sa naisip ko. Oh, ano pang iniintay nyo? Tara na! Napakunot noon naman ako nung maramdaman ko na biglang tumigil sa paglalakad si Mavic. Napatingin ako dito. Bakit ka tumigil sa paglalakad? Kunot noong tanong ko dito. Sinong aakyat sa puno? Tanong ni Mavic habang napapangiti. Mas gusto kasi namin na inaakyat ang puno ng mangga para mas masaya. Napangiti naman ako. Ano ka ba? Huwag mo nang problemahin yun. Nangingiting sagot ko kay Mavic. Hinigit ko na ulit ang braso ng mga kaibigan ko. Sino nga? Tanong ulit nito. Sino pa ba? Di ako. Sagot ko habang nakangiti. Ha? Aakyat ka na ganyan ang suot mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Mavic na pinasadahan pa ng tingin ang suot ko. Oo naman, sagot ko na napatingin din sa suot kong bestida. Wala naman ako nakikitang problema sa suot ko dahil maayos naman yun.
Ano? Reaction pa ni Kay na ikinakunot noo ko. Friends, dalian nyo naman manambot. Madami pa dito oh! Sigaw ko sa mga kaibigan ko habang nakalambitin sa puno ng mangga. Sina Mavic at Kay naman ay tagasambot ng mga hinuhulog kong bunga. Marimar, tama na yan. Ang dami na dito oh. Saka baka may dumaan ng mga lalaki, makita pa yung itsura mo. Nakabistida ka kayang babae ka. Bumaba ka na dyan. Manungkit ka na lang ng bunga kung gusto mo. Sigaw ni Mavic sa akin. Pero hindi ko pinansin ito dahil tuwang-tuwa akong manguha ng mga mangga. Marimar, bumaba ka na dyan. Parating na ang grupo ni Namang Dante. Sigaw naman ni Kay na panay tingin sa grupo ni Namang Dante na papalapit na sa direksyon namin. Si Namang Dante at ang mga kasama nitong lalaki ay galing siguro sa palayan at pauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Sinubukan ko ng bumaba sa puno ng mangga. Pero hindi pa man ako tuluyan nakakababa ng puno ay napatingin na sa gawi ko si Namang Dante. Napamulagat ako. Ay sus Mariosep, kang bata ka. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong sa akin ni Mang Dante na hindi makapaniwala sa itsura ko ngayon. Napansin ko bigla na halos nakabukaka na ako dahil sa ginagawa kong pagbaba. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Lalo na nung mapansin ko na halos nakatingin sa akin ang mga kasamang lalaki ni Mang Dante. Ngumiti ako ng pilit. Ayos lang yan, Mang Dante. Hindi naman nila makukuha eh. Sabi ko na lang bago tuluyang bumaba ng puno. Narinig ko pa ang mahihinang tawa ng mga kasamang lalaki ni Mang Dante. Ay naku ka talagang bata ka. Reaksyon pa sa akin ni Mang Dante. Ano ba sinasabi mo, Marimar? Nakakahiya ka talaga. Umuwi na nga tayo. Wika ni Mavic sa akin na hinawakan na ang aking braso para higitin paalis sa harapan ni Mang Dante. Pasensya na po, Mang Dante. Una na po kami sa inyo. Narinig ko pang paalam ni Kay kay Mang Dante bago sumunod sa amin ni Mavic. Pagkagaling namin sa manggahan ay dumiretso kami ni Mavic at Kay sa bahay ni Lola Corazon. Agad namang kaming pinaupo ni Lola pagkapasok ng bahay nito dahil may gusto daw itong sabihin sa akin. Ano po bang sasabihin niyo kay Marimar, Lola? Tanong ni Kay na halatang naiinip na sa sasabihin ni Lola Corazon. Tumingin naman sa gawi ko si Lola. Gusto mo bang makapunta ng syudad, iha? Tanong sa akin ni Lola. Nakaramdam naman ako ng excitement sa tanong nito. Napangiti ako bigla. Opo, Lola Corazon. Masaya na sagot ko dito. Noon ko pa kasi gustong makapunta ng syudad dahil gusto ko yun makita. Paano po ba ako makakapunta doon, Lola? Makakapunta ka doon, iha, kung tatanggapin mo ang alok ko. Nakangiting simula ni Lola Corazon. Ano po ba yun, Lola? Yung kapatid ko kasi doon sa Manila ay naghahanap ng katulong. At naisipan ko na ikaw, Marimar, ang mainam doon ipasok. At yun ay kung ayos lang sa'yo, iha. Tanong sa akin ni Lola. Napangiti naman ako. Ayos lang po yun, Lola. Total, wala naman po ako masyadong ginagawa sa bahay at para na rin makatulong kay nanay. Tugon ko habang nakangiti. Lola, paano naman po kami ni Mavic? Singit na tanong ni Kay. Napatingin dito si Lola Corazon. Huwag kayong mag-alala mga apo. Makakapunta din kayo sa syudad pero hindi pa sa ngayon. Nakangiting wika ni Lola Corazon sa mga apo Marcus' point of view. Hello, sir? Tanong sa kabilang linya habang inaayos ko ang mga papeles sa ibabaw ng aking lamesa. Ang kausap ko ngayon ay ang aking secretary na si Miss Santiago. Yes? Sir, meron po kasing naghahanap kay Madam Chairwoman. Panimula ng kausap ko sa kabilang linya. She is referring to my mother. Sino daw? Bali walang tanong ko. Umupo ako sa swivel chair. Isinandal ang likod dito at nagdekwatro. Magiging bagong katulong niyo raw po sa bahay, sir. Sagot naman nito. Kinuha ko ang aking ballpen at pinaikot-ikot yon sa aking daliri. Ganun ba? Sige, patuloyin mo. Utos ko kay Miss Santiago bago pinutol ang tawag. Pagkatapos ng pag-uusap ay agad akong umayos ng upo para hintayin ang magiging bagong maid namin sa bahay na ni-request ng mom ko sa kapatid nitong si Tita Corazon. Mga 5 minuto rin siguro ako naghihintay nung makarinig ako ng mga katok mula sa pintuan ng aking opisina. Naisip ko na baka yun na ang magiging bagong katulong namin kaya bali walang bumalik ako sa pagkakasandal sa swivel chair
at tumitig sa pinto para hintaying pumasok ito. "Come in," wika ko pa bago tuluyang bumukas ang pinto ng aking opisina. Nang tuluyang mabuksan ang pinto ay bigla akong natigilan dahil ang tumambad sa aking paningin ay isang napakagandang babae. Pakiramdam ko ay biglang sumikip ang aking puso, kaya naman nasuntok ko pa yon ng mahina para matauhan at pakalmahin ang aking sarili. Hindi ko alam kung bakit naging ganun ang reaksyon ko. "Take your seat." Yun na lang ang nasabi ko nung makabawi. Naisip ko na baka ito yung client na gustong ipakilala sa akin ni mom na tinanggihan ko. Tumanggi ako sa mom ko dahil alam ko naman na hindi talaga yun client, kundi babae na gusto nitong maging kadate ko. Ilang beses na kasing gumawa ng blind date sa akin si mom. At siguro, ang babaeng ito naman ang target ni mom para sa akin. Napabuntong hininga ko nang maisip yun at napatingin na lang sa babaeng nasa harapan ko na nakangiti na sa akin. "Maraming salamat, sir." Nakangiti nitong pasalamat sa akin. "Maupo ka muna." Utos ko na itinuro pa ang sofa. Agad naman ako nitong sinunod. Umiwas na ako dito ng tingin para pindutin ang intercom na konektado sa sekretary ko na si Miss Santiago. "Miss Santiago, please bring 2 slices of cake here." Agad kong utos sa sekretary ko na hindi pa man nito nakakaimik. "Okay, sir." Sagot naman nito sa akin. "The one that I baked." Pahabol ko pa bago ko ini-off ang linya. Marimar's point of view. Siya na kaya magiging amo ko? Swerte ko naman kapag siya naging amo ko. Napakagwapo at mukhang mabait pa. Bulong ko sa sarili habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Sobrang ganda ng paligid. Ang daming mga bagay na ngayon ko lang nakita. Napangiti ako lalo nung maramdaman ko ang lambot ng inuupuan ko ngayon. Ang suot ko pala ngayon ay kulay pink na bestida at nagsuot din ako ng heels. "Here's your cake." Wika ng lalaking magiging amo ko na inilapag na ang cake sa harapan ko at juice. Hindi ko na malaya na nakaupo na pala ito sa katapat kong upuan. Hindi ko nga rin napansin kung paano nito nakuha ang cake na sinasabi nito. Siguro dahil abala ang mga mata ko sa paglilibot sa kabuuan ng silid nito. "By the way, what's your name?" Baliwalang tanong nito sa akin. Ha? Tanong ko dahil hindi ko ito naintindihan. "Anong pangalan mo?" Ulit nito. Marimar Gutierrez po. 24 years old na po ako." Nakangiting sagot ko dito habang sinisimulan ng kainin ang cake na binigay nito sa akin. Ikaw sir, ano pong pangalan nyo?" Lakas loob na tanong ko, sabay kain ulit ng cake. "Marcus Del Ruiz." Maikling tugon nito. "Okay, Sir Marcus. Ilang taon na po kayo?" Tanong ko pa na walang kailang-ilang na nakangiti. Napansin ko na kumunot ang noo ng lalaki. Mali ba tanong ko?" 29. Maikling sagot nito. Napansin ko na bigla itong napatingin sa kinakain ko kasi halos maubos na yon. "Sorry sir, ngayon lang ako nakakain nito eh." Natatawang wika ko na ang tinutukoy ay ang cake. Okay lang. Sige, kumain ka lang." Wika ni Sir Marcus na may pilit ng ngiti. Nalilito sa babaeng kaharap niya ngayon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marcus kapag nalaman na ito ang bago niyang kasambahay? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.